Elizabeth POV. Lately, hindi ko naintindihan ang sarili ko. Ang dalas ko moody at para bang tamad na tamad. May OB says na normal naman daw yun sa isang buntis. Ang importante daw ay naiintindihan ng asawa kong biglang pabago-bago ng mood ko. Wala daw magiging problema. Napansin ko rin na hindi ako sa pagkain nag-crave kung hindi sa asawa ko. Every hour, every minute, gusto ko siyang nakikita o nakakausap. Lagi kong hinahanap-hanap ang pabango nito, pati na rin ang mga ngiti nito. Minsan naawa na ako sa kanya, kasi madalas ko siyang inaaway ng walang dahilan. Alam kong iniintindi na lang niya ako, kagaya ngayon, naglaan taga to ng buong araw para sa akin. Hindi to pumasok para sa date namin na to. Baka daw boryo lang ako sa bahay kaya madalas akong masungit sa kanya. At hanga din ako, dahil tinatandaan nito pala mga payo ng OB ko sa akin. Malaki na ang tiyan ko at kailangan ko magtagtag o maglakad-lakad para hindi ako mahirapan sa panganganak. Samantala, after namin na manood ng sine, nagpa siya kami na dumaan sa department store para mamili ng ilan-ilan na gamit para kay baby. Though, hindi pa namin alam ang gender niya. Mga plain white muna ng mga damit ang binili ko, samantalang si Lorenzo ay mga laruan na ang dinadampot. I asked him na isauli mo ng mga yon dahil hindi pa naman need ni baby yon. At isa pa, ay hindi pa nga namin alam ang gender ni baby. Sinunod naman niya ako, kaya lang ay nahulog ang hawak nitong Barbie sa sahig. At unfortunately, ay naging dahilan to ng aksidenteng pagkadulas ng isang babae. Mabuti na lang at agad siyang napasapo ni Lorenzo. Agad kong tiningnan at kinamusta ang nasabing babae. Pati na rin sana humingi ng tawad. Nang pagtingin-tingin ko, ay bigla ko na lang din nabitawan ang baro-baroan na hawak-hawak ko. I knew her. We know her. Kapwa kaming tatlo ay natigilan. Una kong hinanap ang reaksyon ni Lorenzo. Cassandra? Banggit nito sa pangalan ng kaharap. Agad na napatayo si Cassandra at sumunod namang tumayo si Lorenzo. Matagal silang nagkatitigan. Cassandra, anong ginagawa mo rito? Tanong muli ni Lorenzo, sabay napatingin to sa hawak ni Cassandra na medyas ng pambata na kulay pink. Ano yan? Para ba yan sa anak natin? Babaeng anak natin? Kung gano'n nasan siya, saan kayo nakatira ngayon? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi to sinasagot ni Cassandra, sa halip ay sa akin to napatingin. Napatingin siya sa mukha ko at pagkatapos ay sa tiyan ko. Napangiti lang to na mapait at agad na kaming talinikuran ni Lorenzo. Nagtatakbo to. Nakita ko sa mukha ng asawa ko ang matinding hangarin na makausap si Cassandra at makakuha ng impormasyon tungkol sa anak nila. Expected ko na nga habulin to ni Lorenzo at hinabol niya nga to. Ang hindi ko lang ine-expect ay itong nararamdaman ko ngayon. Bakit ganito? Parang nasasaktan ako. Parang nabalot muli ang takot at pangamba ang puso ko. Ako pa mismo nagsasabi noon kay Lorenzo na kawawa si Cassandra, na siya ang lugi sa lahat, na hindi pwedeng talikuran nitong responsibilidad dito sa magiging anak nila. Pero ngayong nakikita kong ganito, naninikip ang puso ko. Naiwan ako dito sa department store, habang si Lorenzo ay sinusubukang puntahan si Cassandra. Hindi ko alam kung sa mga oras na to ay nahabol na niya ba to o nakapag-usap na sila. Hindi ko alam. Pero ako, nandito at tila nawala na ng gana mamili. Iniwan ko ang basket na may mga laman na napili naming gamit ng aming baby. Lumabas ako ng department store at sinubukang hanapin ng dalawa. Nahihirapan ako maglakad pero hinanap ko talaga sila hanggang sa nakita ko mga to na nasa escalator na pababa kung saan ihawak ni Lorenzo si Cassandra sa braso at pilit pa rin sigurong nagtatanong. Nakita ko ang emosyon ng asawa ko. Tama lang naman ang ginagawa nito ngayon at itong nararamdaman ko lang sigurong hindi tama. Hanggang sa makababa ng mga ito, ganun pa rin. Dire-diretso na naglalakad si Cassandra habang itong si Lorenzo ay parang aso sa kakahabol. Kung tititigan sila, ay para sila magkarelasyon na mayroong pagtatalo kung saan ni inaamo ng lalaki ang babae. Si Cassandra, lalo tong gumanda ngayon, maaliwalas na ang muka at maayos ang pananamit. Hindi mo iisipin na nanganak na ito.
Gumanda ang hubog ng katawan nito at bagay na bagay ang gupit ng buhok nito ngayon. Parang nakakaramdam tuloy ako ng insecurity ngayon. Dahil kung pagtatabihin kami, ay tiyak na lamang to sa akin sa itsura. Sa malalim kong pag-iisip ay nakita ko na lang ang sarili ko na palapit na sa kanila. Or should I say nakalapit na ako ng tuluyan sa kanila. Cassandra, please. Don't be so numb. I am here as a father who wants to get information about our child. Let me be a father to our child. I did not shirk my responsibility because you distance yourself from me. Please, I want to see our child. Wala ka ng responsibilidad sa akin, Lorenzo. Wala tayong anak. Matagal nang walang anak natin at pumano siya nagdahal sa'yo. Please, tigilan mo na ako. I don't believe you. Ani Lorenzo, sinasabi mo lang yan dahil galit ka sa akin. Kung pumanaw ng baby natin, bakit ka namimili ng gamit ng baby ngayon? I said what I said. Wala ka ng anak sa akin. Period. Just let me go kung hindi tatawag ako ng security. Wala akong pakaalam kahit sino pang security ang tawagin mo. Hindi kita titigilan hanggat di ko nakikita ang anak natin. Nakita kong hinawakan to ni Lorenzo sa magkabilang braso. Gina G si Lorenzo, habang si Cassandra ay iritable sa ginagawang iskandalo ng asawa ko. Kung tingnan niya ngayon si Lorenzo, ay parang wala na tong pakaalam dito. Parang tuloy ng kinalimutan ni Cassandra ang nakaraan nila. I hate these feelings na parang nagsaselos pa rin ako. Guard! Guard! Tulong! This is harassment! Sigaw ni Cassandra. Dito na rin ito nakita ang presensya ko. Oh, nandito pala ang asawa mo. Hindi ka ba nahiya sa kanya, Lorenzo? I'm your ex. At sinasabi ko sa'yo na wala ka ng responsibilidad sa akin. Pero nagpupumilit ka pa? Hindi mo na naiisip ang nararamdaman niya ngayon? Ayan oh, buntis siya. Antay mo na lang ang paglabas ng anak niyo. Hindi yung kinukulit mo pa ako. Baka isipin pa niyang naghahabol ka pa sa akin. Dito lang natigil si Lorenzo. Nang mapatingin ko sa akin, ay sinabayan na ng alis ni Cassandra. Nang nakita to ni Lorenzo ay sumubok pa tong muling habulin si Cassandra. Ngunit hindi lang natuloy dahil bigla kong napahawak sa akin tiyan at bigla tong kumirot. Wala namang masama sa ginawa o sinabi ni Cassandra against sa akin. Pero bigla kong na-stress. Myself, hindi ko alam kung nagsasabi ba to ng totoo. Kung totoo bang wala silang anak ni Lorenzo. Hindi ko alam kung totoo bang pinapakita nito ngayon na tila wala nang pakaalam kay Lorenzo o galit man lang. Makikita kasi sa mukha ni Cassandra na parang chill lang. Hindi ko alam. Yun pala ang mahirap. Yung iniisip mong kalaban pero hindi na lumalaban. At yung dating walang pakaalam ay nagkaroon na ng pakaalam. Ako na dating nagpupursige kay Lorenzo na magpakaama sa anak ng mga to ay nasasaktan ngayon. Cassandra POV. After Stefano bumped me, sobrang toxic na naging buhay ko. Yung isang taong inaasahan ko sana natutulong sa akin ay pumanaw pa yon at si Bryce. Wala akong ibang naging choice kung hindi ang lumayo na lang sa lugar na Batangas at tanggapin na lang na tapos na talaga ang sa amin ni Lorenzo. Nawala ang baby sa tiyan ko dahil sa kapabayaan ko at dahil na rin kay Lorenzo. Ang bata na sana ay magagamit ko para magbuklod kaming muli ni Lorenzo. Alam ko sa sarili ko na hindi habang buhay ay mitatago ko sa kanya ang peking pagbubuntis ko. Alam ko rin naman na kapag nalaman nito na wala na ang bata sa sinapupunan ko, ay wala na rin akong halaga rito. Masakit, mahirap, pero unti-unti ko na rin tinatanggap sa sarili ko na tapos na ang chapter ng love story namin ni Lorenzo. Dahil na-witness ko mismo na si Elizabeth na talaga ang minamahal nito at hindi naman niya inilihim sa akin yun. Hindi na ako para maging kontrabida pa sa kanilang dalawa dahil nang nakita ko palang si Elizabeth noon. Sa unang pagkakataon na ito palang napiling pakasalan ni Lorenzo ay alam kong tagilid na ako na magkakaroon ng problema pagkatagalan. Maganda to, bata, at hindi na itatanggi na ganoon ang mga tipong babae ni Lorenzo. Hindi na ako nanggulo o lumaban. Nagpasalamat na lang ako na minsan sa buhay ko ay minahal ako ng isang gaya ni Lorenzo. Talagang sigurong hindi kami ang nilaan ng tadhana sa isa't isa. Ayoko naman na ilugmok ang sarili ko
na makulong habang buhay sa pagmamahal na hindi ko man makukuha. Kaya sa aking paglayo, ay inuna kong mahalin ang aking sarili. Sinubukan ko magtrabaho sa isang kumpanya bilang isang assistant of the CEO sa Maynila. Doon ko inabalang sarili ko para mabilis na makamove on. Character development is the best revenge, ika nga. Kung noon ay umaasa at nasanay ako sa perang ibinibigay ni Lorenzo, ngayon ay perang galing sa pinaghirapan ko ng ginagastos ko para sa aking sarili. Tuwing sasahod ako, ay naglalaan ako ng pera at oras para itirit ang aking sarili sa parlor at spa. Yun lang, naging okay nang nakikita kong pinupuri na ako ng mga tao sa paligid ko. Akala nga nila ay may boyfriend akong inspirasyon. Sadyang kapag pala minahal mo at inuna mong sarili mo, ay una magre-reflecto sa itsura mo. Marami ring lalaki na sumubok na pumasok sa puso ko habang nagtatrabaho ako sa Maynila. For me, masyado mabilis kung pupunta muli ako sa isang relasyon. I just let things follow and fall into places. Sa ngayon, masaya naman ako at hindi na iniisip si Lorenzo. Dito nga rin pala ako nakatira sa isang condo malapit lang sa office. Dalawa kami ng katrabaho ko na naghahati sa upa nitong unit. She is Alpha, a 25-year-old na buntis. Sad to say disgrasya to, nabuntis ng isang lalaki na nakilala niya lang sa bar. Hindi masyadong similar ang istorya na pagbubuntis namin, pero ramdam ko ang bigat na nararamdaman niya. Hindi madali ang magbuntis, lalo pa na wala ka nang nakukuha ng suporta mula sa nakabuntis sa iyo. Ako ang naging ate niya at tumayo na rin bilang parang tunay niyang kamag-anak. Ako ang kasakasama niya sa ospital hanggang nanganak na siya. A bouncing baby girl, biglang isang babae na nawala ng anak at hindi nabigyan ng chance na maging ina. Sa anak ni Alpha ko na lang ibinuhos ang pag-aalaga at pagmamahal. Dahil bata si Alpha at walang alam sa buhay na maging isang ina. Ako talaga ang tumutulong sa kanya hanggang isang araw. Nagulat na lang ako nang nagising dahil nawala na si Alpha, pati ang lahat ng gamit at damit nito. Umalis to na walang paalam o pasabi man lang. Ang tanging iniwan lang sa akin ay ang anak nito na sanggol pa lamang. That time, hindi ko alam ang gagawin ko. May trabaho ako at the same time ay kailangan kong alagaan ang batang iniwan sa akin. Dahil sa sunod-sunod na araw na naging pagliban ko sa trabaho ay natanggal ako. Masaya na mahirap. Hindi ko alam kung paano pagkakasyahin ng ipon ko para buhayin ng bata. Nag-intay pa ako ng ilang araw sa pagbabakasakali na balikan ni Alpha ang anak nito. Pero hindi na yun nangyari. Hanggang sa nagkasakit ang bata at halos mag-agaw buhay sa ospital. Dito ako napaiyak sa isang tao na hindi ko naman kaano-ano. Para bang nahati ang puso ko kapag nakikita kong bata na nahihirapan. Para kasing anak na rin ang naging turing ko rito. Kaya naman noong gabing nanghihingi ng malaking halagang ospital, ay may nagawa kong isang bagay na kahit kailan ay hindi ko naisip na magagawa ko. At yun nga ang pumatol sa isang lalaki na hindi ko naman mahal. Nakipagsalo ako sa aking manliligaw, kapalit ng malaking halaga. Si Paul Thomas, a 40-year-old businessman. Byudo at crush na crush ako. Sinamantala ko ang pagkagusto niya sa akin para hut-hutan to at magatasan. Siyempre, pag diniig ang hinihingi nitong kapalit sa tuwing binibigyan niya ako ng pera. Noong una, nandidiri pa ako sa aking sarili dahil hindi naman ako ganitong klase ng babae. Si Lorenzo lang ang lalaki na kasakop sa akin at si Lorenzo lang din ang minahal ko. Ngayon para sa pera, nagpagamit ako. In fairness kay Paul, hindi ko matatawag na logi ako sa tuwing may nangyayari sa amin. Bukod sa long distance ang kasangga nito, ay tagang all out of performance to sa kama. Sa dami ng gabi na inangkin niya ako ay parang hinahanap-hanap ko na siya. Nailabas ko sa ospital si Baby Yasi sa pamamagitan ng pera ni Paul. Hanggang inalok na ako ni Paul ng bahay sa Valenzuela. Ang alam niya, anak ko si Baby Yasi at tanggap niya naman daw to. So far, good provider si Paul sa akin mapa-financial man o pangangailangan ko sa kama. Dahil marami nangyayari sa amin at talagang nasasatisfy talaga ako ni Paul. Napamahal na ako sa kanya, lalo pat lahat ng kailangan namin ni Baby Yasi ay ibinibigay nito. Isa lang daw ang hihilingin nitong kapalit.
Ang wag na wag ko raw siyang lolokohin dahil iba raw itong magalit. Sa punto ng buhay ko, masasabi ko na hindi para magloko. Nakita ko sa kanya ang lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki. Ang pagmamahal na may assurance, yung hindi ka na mag-iisip na baka may kahati ka. Ito pa nga tong takot, dahil panay raw ang paganda at pasexy ko, maganda naman daw ako. Pero kaya lang naman ako nagpapaganda para din dito. Nakahanda kong ubusin ang pera ko para sa inyo mag-ina. Huwag mo lamang sisirain ang tiwala ko, Cassandra. Hey Paul, nagsasalo tayo. Ayoko na ganyang usapan. Masyado ka namang obsessed yata sa akin. Hindi ako para maghanapan ng iba. Sa size mo palang, solve na ako. Mahal na mahal kita. Well, I love you more. Kayo ng anak mo. Day passes by. Masasabi ko talagang, I'm fully recovered from the pain that Lorenzo had given to me. Yung wala na sa akin kahit nagkita kaming muli. Wala ng pain, wala ng bitterness. Even when I saw Elizabeth, wala ko nararamdaman na selos. Masaya ako dahil nakaalis na ako sa sitwasyon kung saan minahal kong isang duwag na lalaki na kagaya ni Lorenzo. To be honest, I wish good luck to Elizabeth. Sana hindi gawin sa kanyang ginawa sa akin ni Lorenzo. Lorenzo POV. Damn! Nanganak na si Cassandra at hindi ko maunawaan kung bakit hindi ko malang to nakitaan na pagmamuhi sa akin. Like, bakit hindi to galit? Bakit sa halip na murahin niya ako at pagsalitaan na masakit? Dapat ganun, dahil deserve ko yun. Pero hindi Hindi ganun ang nangyari. Kung tingnan niya ako parang wala man lang sa amin ang nakaraan. Na parang wala akong sugat na iniwan sa kanya. Iniwasan niya lang ako at hindi ko inaasahan na magagawa nito magsinungaling para tigilan kong pangungulit nito tungkol sa anak namin. Natawa na lang ako sa aking isipan. Seryoso ba? Parang hindi ako sanay na ganyang kakaseryoso magsalita. Sa isip-isip ko, oo, hindi maganda ang nagiging paghiwalay namin ni Cassandra. Pero mali naman na palabasin itong wala ng anak namin. Sa tingin nito paniniwalaan ko yun? Hindi ako baliw. Paano ko paniniwalaan ang sinasabi nito na wala ng anak namin kung nakita ko siya na bumibili ng gamit ng bata? Babae. Babaeng naging anak ko sa kanya. Inis na inis ako dahil nakaalis to nang hindi nagiging maayos ang pag-uusap natin tungkol sa bata. Gusto ko lang naman magpakaama sa anak ko pero pinagkaitan niya ako ng karapatan dahil lang sinawala ng pag-ibig ko sa kanya. Now I'm with Elizabeth. Nasa likod ko siya at alam ko narinig niyang aming pag-uusap ni Cassandra. I don't have any worries na magagalit to o ano. Dahil since magkabalikan kami, paulit-ulit itong sinasabi na panagutan kong pinagbubuntis ni Cassandra. She wants me to be nice to Cassandra. And yes, ginagawa ko na ngayon. Sinubukan kong kontrolin ang inis ko at huwag madamay ang asawa ko sa kung ano man ang ikinakainis ko ngayon. Sad to say, nawalan na ako ng gana. Supposedly, date namin ngayon at ito lang ang araw na bakante ko para makapagbanding kami ni Elizabeth. Kaya lang ay nasira na. What does she think of me? A fool? Who would believe that our child is gone? It's obvious that she's just lying and doesn't want to admit that she's angry with me. I won't stop until I see our child. Ani ako habang nasa loob ng sasakyan at nagmamaneho. Pauwi na kami ngayon ni Elizabeth. Sa tingin ko, mukhang nagsasabi siya ng totoo. Sino ba namang inang pagsisinungalingan ng buhay ng kanyang anak? Sabat ni Elizabeth. So naniniwala ka sa kanya? Hindi mo siya kilala. Sa lahat, ako ang mas nakakakilala kay Cassandra. 3 years kami nagsama, kaya alam ko nagawa niya lang ang magsinungaling dahil sa pride at galit sa akin. Sagot ko kay Elizabeth na may kalakasan ang boses. Sabagay, ikaw lang ang nakakaalam niyan dahil sabi mo nga, mas kilala mo siya. Pasensya na. Sagot nitong muli. Hanggang sa nakauwi na kami sa mansyon, ay dala ko pa rin ang init ng dugo ko. Kung ayaw nitong ipakilala sa akin ang anak namin, ako mismo ang gagawa ng paraan. Ang yabang? Akala mo may pinagmamalaki na. Ganyan ang mga salitang paulit-ulit kong sinasabi. Tanilikuran na ako ni Elizabeth dahil gusto raw nito magpahinga.
Nakasimangot to at hindi nakapalagpas sa akin ang pag-ismid niya. Sandali nga. Why are you acting like that? Are you mad? Tanong ko rito nang maabutan ko to sa hagdan. Kanina ko pa kasi napapansin na para bang mas bad trip siya sa akin. Pagod lang ako, Lorenzo. Maayos naman ang pagkakasabi nito, pero nang hawiin niya ang kamay ko, ay doon ko na napatunayan na parang masama ang loob nito. I try my very best to calm myself. Buntis to, at hindi dapat madami sa emosyon na meron ako ngayon. Mahal, I'm sorry. Gusto ko lang naman gawin yung part ko bilang ama. Yun lang. Ikaw na rin ang may sabi noon, di ba? Na malaki ang kasalanan ko kay Cassandra. Please, don't be jealous on her. At sino may sabi nagseselos ako? Lorenzo, hindi ako nagseselos. Sadyang pagod lang ako at gusto ko magpahinga. Up to now, nahihirapan pa rin ako mag-adjust sa biglang pagbabago ng ugali ni Elizabeth. Ang hirap niyang intindihin. Hindi ko alam kung paano ko siya patatawanin. Masyado siyang manipis lately at laging nakasimangot. Hinayaan ko na lamang siya sa kung anong nais niyang gawin. Hinayaan ko siya magpahinga. What important now is hindi ito nagseselos. Talagang busilak pa rin ang puso nito. Bagay na nagustuhan ko sa kanya. Akala ko talaga ay magseselos to. Dahil sa totohanan lang, Cassandra has changed. Ang laki ng ipinagbago nito. Malayong-malayo na siya sa Cassandra na nakilala at minahal ko noon. Not just her personality, but her physical appearance. I don't know what happened. Bakit lalo itong gumanda? Ang kanyang kutis, mas pumusyaw. Pumukaw rin ang aking pansin ang hinaharap nito. Bumilog to kaysa sa dati. Her hips is so hot. Ganun ba naging resulta ng pananakit ko sa kanya? Hindi tuloy ito mawala sa isipan ko. I mean, parang gusto ko malaman ko anong naging buhay ni Cassandra pagkatapos ko itong inabandona. Dahil maghapon si Elizabeth ay nagkulong lang sa loob ng aming kwarto, ay nagpa siya akong lumabas na lang at gumimik. Matagal-tagal na rin ang huli akong lumabas kasama ang aking mga kaibigan. Kaya sa tingin ko, ay deserve ko naman ngayon ang mag-chill. Hindi na ako nagpaalam kay Elizabeth dahil nang sinilip ko siya sa kwarto, ay tulog na tulog pa rin to. Nagbili na lang ako kay Manang Lusing na siya na lang magsabi kay Elizabeth at uuwi rin naman ako agad.